Sa punto ito mga ka-music, mayroon po tayo makakapanayam para po samahan tayo sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Kasama po natin ang chairman po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, Attorney Ariel Inton. Magandang umaga po, Attorney Ariel. Magandang umaga sa Danin. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Attorney Ariel, ano po ang posisyon ng inyong grupo sa LTFRB Memorandum Circular na magpapataw po ng multa sa mga TNVS driver na magkakansela ng booking sa hindi makatarungang dahilan? Alam mo, dahil hindi na bago kasi yan, since wala pang TNVS at ngayon may TNVS na, meron ng tinatawag na violation na refusal to convey passengers. Ang refusal to convey passengers ay isang franchise violation. First offense mo dyan, 5,000 piso, second offense and so on, so tumataas yung penalty. Ngayon, bakit naging ganito? Mas naging naging issue malaki, no? Yung refusal to convey, kung maalala mo yung mga taxi, di ba yan yung mga reklamo diba? Tumatanggi ng pasahero. Pag Pasko. O kaya nangongontrata. Kaya nung panahon na may Uber at Grab yung pa lang, at hindi pa regulated yung TNVS industry, yun ang naging maraming nag-patronize doon dahil mas convenient, di ba? Mas convenient yan. But at that time, karamihan o kung hindi man lahat ng mga nag-Uber o Grab ng mga panahon na hindi pa to regulated, and even after a few months after the era of regulation, kung sino ang may-ari ng sasakyan, siya ang driver. Di ba? Bakit? Kasi hindi pa dati yon na main source of income of the family. Part-time lang dati. Di ba? Na kaya hindi naging walang andyan. Instead na nakatiwang mo yung sasakyan mo at kailangan mo ng kumbaga pangbayad sa monthly amortization, it's not really the main source of income of the family. However, things have changed. Iba na ngayon. Yung mga TNVS, meron ng driver, hindi na yung owner. No? Yung owner, marami nga dyan. Kunya, sa isang pamilya, si tatay may sasakyan, si nanay may sasakyan, si kuya, and then may driver sila para doon. In other words, para dun sa driver, the TNVS is already their main source of income. Di ba? Ngayon, kaya pagka, wala nang pinagbago ngayon sa taxi. Apo. Kaya yun nangyari na sinabi ng LTFRB na kapag ka ikaw ay nag-cancel ng booking, that is not new. Yun ay refusal to convey passengers. No? Oo. Na pwede kang multahan ng LTFRB. Ngayon, bakit refusal to convey yun? Kasi may kontrata na yung TNVS sa pasahero. Halimbawa, yung pasahero siya ng booking, in-accept ni driver A. As far as the passenger and driver A is concerned, kailangan ihatid yun ni driver A sa kanyang pupuntahan, safe and sound. Pag kinansel ni driver A yan, without just cause, or na walang valid na katwiran, doon siya pwedeng multahan. Kaya nga, hindi porke kinansel mo, penalty ka kagad. Walang ganon sa memorandum circular. Ang sabi na is if the cancellation is without cause. Ibig sabihin, wala kang valid na katwiran bakit mo kinancel. Bakit ganon? Kasi hindi naman antimano ka, may penalty yung driver. Kapag ka siya ay nag-cancel, ipatatawag muna, may show cause order ang LTFRB para ipaliwanag ng driver
na o ng operator, bakit hindi dapat sila ma-penalize, no? So medyo process dyan sa LTFRB kasi quasi-judicial function yan. Ang pumasok kasi sa isipan ng ating pong mga driver, kaagad magkakaroon ng ng penalty pag nag-cancel. Hindi po, wala pong ganon. Yan ay magkakaroon pa ng pandinig. At kapag nandun ka at pinaliwanag mo at sinabi mo na kaya ko kinancel yan dahil po ang aking pong pamilya nagkaroon po ng emergency. Ito po ang kanyang medical certificate. O kaya naman, marami na po na-hold up doon sa So, meron kang pagkakataong magpaliwanag at pakikinggan ng LTFRB yun. So, it's not true that all cancellations will result to penalty. Hindi po totoo yan. Only those without just cause. Yun lang marami nabibiktima niya kasi book tapos kinansel na lang. Ganon. Hindi pwede yun. Kasi foremost, ang paalala po natin sa mga driver, ang hanap buhay po natin ay public transport. Kaya, syempre, public transport yan, primary consideration ay yung kapakanan ng pasahero. Second to that, yung ating pong hanap buhay. Ngayon, meron mga driver nang sabi, paano ko lang nag-cancel yung pasahero? Yan, magandang tanong yan. Yes. Pero sana po maintindihan ng ating mga driver na wala naman jurisdiction ng LTFRB para patawan ng penalty yung pasahero. Wala naman. Can the LTFRB penalize the passenger for that? Hindi. No? However, the TNC, yung Transport Network Company, pwede siyang ma-blacklist. Bakit? Itong taon to, dami ng kinakansel, pinaglalaroan lang yung ating mga driver. Yan. Walang pinagkaiba yan. Kunyari, bumibili ka ng bagay, tapos, hindi na lang po. Diba? Ganon. Oo. So, ganun po talaga. Kasama lang sa hanap buhay yan. Ang nais lamang po natin paalala sa mga driver. Kasi po, kababasa ko lang na gusto nila magtigil pasada sa rush hour. Kasi pinahirapan natin. Sa ating mga mananakay. Diba? Oo. Saka, ang po dyan is, hindi po kada cancellation penalty. Walang ganun po. Maski basahin natin yung memorandum circular hanggat magka-sore-eyes tayo, walang ganun. Attorney, this is only yung mga unexplained cancellation. Nabanggit nyo kanina dapat mayroong just na dahilan, no? Ano ba yung mga justifiable reason? Nag-cite na kayo ng dalawa. Po, depende po sa board yan. Kapag mapapaliwanag niyan, no? Nasiraan or what. Basta meron kayong maipapaliwanag at may proof kayo, okay yun. Bakit kailangan pa po namin magpaliwanag? Kasi po, ang TNBS ay isang klase ng public transport. Kung sa jeep, sa taxi, sa bus, ganon ang sistema na kung na patatawag ng LTFRB para magpaliwanag before being penalized, no? Ganon din po sa TNVS. Wala pong pagkakaiba yun. Na ano lamang po ngayon kasi for the past so many years, hindi po kasi na nagkakaroon ng penalty yung cancellation by the driver. Nasanay. Diba? And now comes this new board na nakita yung mga reklamo ng mga pasahero and they did something about it. No? Naglabas sila ng memo kasi marami na nga pong reklamo na paano ba yan? Lagi na lang ako kinakancel. Gano'n. Wala naman akong alam kung ano dahilan. Diba? Kaya, win-win situation. Okay ka mag-cancel pero siguraduhin mo na meron kang katwiran para i-cancel yan. So, yung sinasabi nila na pag-cancel penalty, wala pong ganyan. Hindi po totoo yan.
Mm-mm. Yung Ang reason, attorney, na na kasi kadalasan sinasabi ng ibang mga driver, pag daw aabot ng 15 minutes to 1 hour yung pick up sa mga pasahero, nagka-cancel na daw po para hindi na paghintayin ng matagal at yung mga pasahero, at syempre maiwasan din daw po yung pagkalugi nila. Mako-consider ba yun as valid reason, attorney? Magandang yun. Maganda yun. No? Mm-mm. Pwede naman tawagan din ng, kunyari, yung driver. Kunyari, ako hindi ko aabutin yan. Pwede niyang tawagan. Mhm. Sir, pasensya na po, ika-cancel ko na po kasi sa traffic po, hindi po ako makakarating dyan within 15 minutes. Mm-mm. Yun, may ebidensya na po kayo nun. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Oo, kaya pag pinatawag kayo sa, halimbawa, yung pasahero na asal sa'yo, Mm-mm. kinomplain ka, pagdating sa board, maaari mo mapaliwanag yan. Sir, kung ako po ay in bad faith, hindi ko na po tatawagan yan. Mm-mm. Tinawagan ko pa po, ito po yung Mm-mm. cellphone ko, tinawagan ko po siya at pinaliwanag ko or tinext ko po siya na hindi na po talaga kakayanin dahil sa traffic. Mm-mm. So, the cancellation is justified because hindi ka bad faith. Mhm. Sinabihan mo yun pasahero. Mhm. Di ba? Mhm. So, ganun po talaga yon. Walang pinagkaiba yun sa taxi driver na yung nakita niya na puro lasing yung sasakay sa kanya, hindi na niya sinakay. Bakit? Safety Baka niya. magulpi siya o di ba? So, ganun po yon na meron pong even na yung pong refusal to convey passenger is a franchise violation, it is not without exception. Mhm. Mhm. Yes. Attorney, may system po ang TNVS wherein kinukuha na ng isang driver ang isang biyahe kahit mayroon pa siyang sakay na pasahero. Hence, ang tagal po ng waiting time. Bilang mananakay, very impractical po ito, lalo't bilis at convenience ang habol po ng isang nagbubuk na pasahero. So, ang ending, Tama kailangan yun. pasahero po yung magkansela kung halimbawa sobrang tagal na nung waiting time. Opo. Yan kasi multi-homing kasi. No? Sana ang ating mga driver, tingnan nila, alam natin hanap buhay niya, pero kwentahin rin natin yung oras ng ating pong mga biyahe. Para sa ganon, hindi natin pinaghihintay yung mga pasahero natin. Wala rin po pinagkaiba yan na yung mga jeepney driver ayaw umalis sa terminal hanggat hindi sila puno. Mhm. Diba? Mhm. Oo. Diba? Yes. Attorney, ito bang memorandum circular ng LTFRB? Ano ba ito? Sa tingin niyo po ba ito po ay magiging pro-mananakay? Well, ako tingin ko win-win solution po yan. Kung ano lamang po, napapaliwanag ng husay. Mhm. Oo. Kung napapaliwanag ng husay, nagkakausapan, katulad po ng ating pag-uusap. Mhm. Kasi as we talk, may mga nakikinig sa atin Mhm. na mga driver na akala nila pag kinancel, wala na, penalize na tayo. Walang ganon. Hindi po. The problem is that you have to read the memorandum circular. Mhm. Oh. And on the part of LTFRB has to explain ito po, ganito po yan. Kaya po namin ginawa yan dahil maraming reklamo sa ating pong mga pasaherong galing. Ganito. At sa inyo naman po, yung sasabi, bakit hindi niyo po i-penalize yung pasahero? Kasi po, LTFRB lang po kami. Ang aming jurisdiction ay sa public transport, hindi po sa pasahero. Pero yung transport network company ninyo, they can blacklist that passenger. Kung nakikita na yun inyong mga binubuk, paulit-ulit na nagkakansela. Nagkakancel at unjustified yun. Yun yung mga it's really just have to be placed in the proper perspective para po maayos yung ating pong transport system, particular na dito sa TNVS. Maraming salamat, Attorney Ariel, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Sana po nakatulong po tayo sa sa pagpapaliwanag din. Bago ka namin bitawan, Attorney, mayroon po ba kayong mga tagubilin sa mga pasahero sakaling makaranas sila ng mga ganitong cancelasyon ng booking trips, at saan po kaya sila po pwedeng magsumbong, lalo na po doon sa mga isnaberong tsoper? Sa LTFRB po, alam nyo, yan, isa na. Bakit ba kada Pasko na lang hindi masolve-solve itong mga
pangongontrata is na veteran driver, dahil nga, number one, traffic is horrendous. Talagang mabigat yung traffic. So, ang aming pong payo, kung sa tingin nyo, kayo ay na-refuse to convey ng wala pong katwiran, kunan nyo ng picture yung sasakyan, yung taxi or what, report nyo po sa LTFRB. Ngayon, bakit maraming hindi nagre-report? Kasi yan ay abala para sa kanila. Pero wag po kayong mag-alala. Basta i-report nyo. Bakit? Dahil meron pong system sa LTFRB, meron silang data doon na kunyari, itong taxi to na with plate number AAA111 sa isang araw, 15 ang sumbong. Maski hindi kayo pumunta sa LTFRB. Bakit? Inisyatiba ng LTFRB ipatawag yon. Bakit? Dahil sa dami ng ng sumbong mo na. Di ba? So, that will help this, instill discipline. At the same time, natutulungan din natin yung mga kapwa-pasahero natin. Ngayon, kapag traffic naman nasa kayo, marami dyan, nangongontrata, sir. Dito tayo gagamit ng metro, 500. Contracting contracting passengers, yan, bawal din po yan. Pero, sa mga driver, lumiti lang tayo at sabihin natin, Merry Christmas. Kumbaga, let's not impose a fare na At marami namang pasahero na nakakaintindi. Oo, may considerate naman. Considerate dyan. So, makikita nyo na ang kailangan talaga is how we communicate with each other. Di ba? Oo. Na hindi maaanong parang garapalan. Hindi garapal, hindi mapupunta sa violation. Ito pa, isa nga pala, meron din sa TNVS yung tinatawag na ignored booking. Kumbaga, walang nag-a-accept. Diba? Meron bang refusal to convey dyan? Ganito po. Pag hindi in-accept, walang kontrata. Diba? Pero, nakasira, hindi pa rin makatwiran yun, no? So, iniisip din ng LTFRB na magkaroon ng auto-booking na pagka gano'n, within a certain radius, i-assign na nila ang isang sasakyan to pick up that passenger. Pero yan, hindi pa po nangyayari ngayon, but that is one of the suggestions na parating sa board na within a certain radius na pwede mag-auto booking. So, abangan din natin yan. So, makikita po natin na win-win solution Tapos ito pa, ma'am, kung meron pa tayong time, Sige po, attorney. Yung pasahe. Isa sa mga pinalagan yun, ginalaw daw yung search. Alam niyo, ganito po yan. Yung po search, tanging TNVS lang ang meron niya. Way back in 2022, LCSP filed with the LTFRB. Sabi namin, okay, nasa fair matrix yung search. Pero, kailan i-impose yan? At bakit ganyan ang computation ng search? Yan. We questioned that way back 2022. No? Bakit? Kasi, maraming pasahero, ang hindi naman nila hindi nila alam paano kinocompute yung pasahe. Diba? So, ganito po ang pag-compute niyan. Meron base fare. Kung sa sedan, may base fare yan. Tapos, meron tinatawag na yung fare per minute of travel. So, kung 10 minutes ka nag-travel, kada minuto, 2 piso yata yun. No? Meron din tinatawag na fare per kilometer. So, sa 10 minuto, naka 10 kilometro ka, so iba yun per minute, iba yun per kilometer. Yung per kilometer. Yan. So malinaw yan. Pero nagkakaproblema sa search. Ano ba computation ng search? Ito po. Ang per minute multiplied by per kilometer, per minute plus per kilometer multiplied by 2. Yun ang search. So, halimbawa, yun sa
10 kilometers, sa 10 kilometers, 15 pesos, that's 150. Mhm. Yung per minute, sabihin mo, naka-isang oras ka doon, 60 minutes times 2, 120. Mhm. So, 120 plus 150 multiplied by By 2, two. Mhm. yun ang surge mo. Mhm. So, malaki yun. Opo. Meron ka na nga per minute, meron ka ng per kilometer, May bakit surge ka times 2 pa? yung surge? Mhm. That is what we are trying to have an answer. Mhm. Di ba? Mhm. So, kaya mataas. Ngayon, ginawa ng LTFRB, in the meantime, temporary lang, wala munang times 2. Mhm. Hindi tataas yung surge sa amount ng plus ng kilometer plus the per minute. Ngayon, yun ang pinalagan. Pero meron isang hindi na masyadong nasasabi na hindi na mag-share ang TNC dun sa singil ng surge. Mhm. So, lahat yun sa driver na. Mhm. Yun ang pangbawi ng driver. Mhm. So, makikita nyo, ma'am, ito, provisional adjustment lang naman itong ginawa nila to. Pero, pag nakita nyo at alam na nyo kung paano kino-compute yung surge, then you have an idea. Mhm. Diba? Oo. Ngayon, yun nga po ang andyan. Wala pa tayo dun sa student discount, wala pa tayo dun sa senior citizen, PW discount, wala pa yun ganyan. Mhm. So, yun po ang na kung atin pong susuriin, marami po tayong dapat na Tingnan, busisiin. titingnan. Mhm. Pero, para sa amin, sa hanay ng mga mananakay, ay nagpapasalamat kami sa LTFRB at napansin po itong mga hinaing na to. Mm-mm. Ayan. Attorney Ariel, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. At ingat po Salamat kayo po. sa LCSP. Thank you po. Ayan. Nakasama natin mga kanyusik si Attorney Ariel Inton, ang founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ng LCSP.